Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Mumuli, ako po ang inyong kasama, ang inyong kaibigan, na maghahatid sa inyo ng isang kwentong kakatok sa inyong mga puso. Sabi nila, ang damit daw ay sumasalamin sa kung sino tayo, na sa isang tingin pa lang sa ating suot, mababasa na ang kwento ng ating buhay. Pero paano kung ang pinakamahalagang kwento? Ang kwento ng sakripisyo, ng pagtitiis, at ng walang katumbas na pagmamahal ay nakatago sa likod ng pinakasimpleng kasuotan. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Diwa at tuklasin ang tunay na presyo ng dangal. Ang salaming pader ng La Perla de Manila ay parang isang hangganan sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Sa labas, naroon si Diwa, nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Yakap-yakap ang kanyang luma, ngunit malinis na bag. Sa loob, isang mundo ng lamig, katahimikan, at karangyaan na tila hindi para sa kanya. Pero sa gitna ng lahat ng kumikinang na gamit sa loob, isang bagay lang ang nakapukaw sa kanyang pansin. Isang bestida. Kulay nito'y pinaghalong asul at berde. Tila sinasalamin ang kailaliman ng dagat. May mga maliliit at kumukutitap na bato ito sa may bandang dibdib, parang mga bituing nahulog mula sa langit. Ito na yon. Ito ang bestidang babagay sa kanyang hiraya. Hindi, ito ang bestidang babagay sa kanya para isuot sa araw na pararangalan ang kanyang hiraya. Sa isip niya, nakikita na niya ang nangiti sa mga labi ng kanyang anak kapag nakita siyang suot iyon. Isang ngiti ng pagmamalaki. At para sa isang inang tulad niya, ang ngiting iyon ay mas mahalaga pa sa lahat ng ginto sa mundo. Humugot siya ng isang malalim na hininga, pinawi ang alikabok sa kanyang sapatos gamit ang laylayan ng kanyang saya at tinipon ang lahat ng lakas ng loob na mayroon siya. Ang perang nasa loob ng kanyang bag, katas ng ilang buwang pagtitipid mula sa pagtitinda ng kakanin, ay tila nag-aalab, nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Ang automatikong pinto ay bumukas na tila isang magalang na pag-anyaya, ngunit ang bumungad sa kanya sa loob ay isang hanging malamig na halos tumusok sa kanyang mga buto. Kasabay nito, ang isang halimuyak na mamahalin, amoy ng mga pabangong hindi niya kailanman naamoy sa buong buhay niya. Ang sahig ay sobrang kintab, kaya kitang-kita niya ang refleksyon ng kanyang sarili. Isang babaeng may edad na, balat na kulay kayumanggi na hinalikan ng araw, at suot na simpleng bestida na ilang beses nang tinahian sa mga puniti. Pakiramdam niya, bawat mata sa loob ng butik ay nakatuon sa kanya. Ang mga sales lady na may uniformeng itim, ang isang babaeng sosyal na namimili kasama ang anak nito. Ang kanilang mga tingin ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nagpaparamdam sa kanya na isa siyang dumi na napadpad sa isang malinis na lugar. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata. Para kay Hiraya, para sa anak ko. Muli niyang iminulat ang mga ito at nagsimulang maglakad ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay maingat, takot, na baka makabasag ng kung anong mamahaling bagay. Nilapitan niya ang bestidang nakita niya mula sa labas. Sa malapitan, mas lalo itong gumanda. Hinaplos niya ang tela nito, malambot, makinis, tila tubig na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Magkano po ito? Tanong niya sa isang sales lady na dumaan, tinig na halos pabulok. Hindi siya sinagot ng sales lady. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagdududa, bago ito tumalikod at nagkunwaring may inaayos sa ibang estante. Naramdaman ni Diwa ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Susubukan na sana niyang tawagin muli ang sales lady nang isang anino ang tumabon sa kanya. Can I help you? Ang boses ay formal, malamig, at walang anumang bahid ng kabaitan. Pag-angat ng tingin ni Diwa,
Isang babaeng matangkad at balingkinitan ang nakatayo sa kanyang harapan. Nakasuot ito ng itim na damit na hapit sa katawan at ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit na walang ni isang hiblang naliligaw. Sa dibdib nito ay may nakasabit na nameplate, Clarice Alcantara, Store Manager. Gusto ko po sanang malaman kung magkano itong bestida, mahinang sabi ni Diwa. Itinuturo ang damit na kulay dagat. Tinaasan siya ng kilay ni Clarice. I'm sorry? Tila hindi nito narinig o ayaw lang nitong pakinggan. Ang bestida po. Magkano? Inulit ni Diwa. Mas nilakasan ng kaunti ang boses. Sumingilay ang isang maliit at mapanghamak na ngiti sa labi ni Clarice. Ma'am, alam niyo po ba kung nasaan kayo? This is La Perla de Manila. Baka po naligaw lang kayo. Ang bawat salita ay parang sampal. Hindi po ako naligaw, giit ni Diwa. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Nandito po ako para bumili. Bumili? Halos matawa si Clarice. Ma'am, ang isang piraso po ng damit dito ay katumbas na siguro ng 1 taon niyong sweldo. Pakiramdam ni Diwa ay nanuyo ang kanyang lalamunan. Sa halip na makipagtalo, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na sobreng puti. Sa loob nito ay ang nakarolyong pera, maingat na tinalian ng goma. Hindi ito marami kung ikukumpara sa yaman ng lugar na ito, pero para sa kanya, ito ay isang kayamanan. May sapat po akong dala, sabi niya. Ipinapakita ang pera. Umaasang ito na ang magpapatigil sa panghuhusga sa kanya. Pero hindi man lang tiningnan ni Clarice ang pera. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapako sa mukha ni Diwa, sa mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata, sa kupas niyang damit. Pasensya na po, sabi ni Clarice. Ang boses ay lalong lumamig. Pero baka hindi para sa inyo ang mga tinda namin dito. We have a certain clientele to maintain. Sa pagkakataong yon, ang babaeng sosyal na namimili kanina ay dumaan sa kanilang likuran. Sadyang binangga nito ang balikat ni Diwa. Excuse me, sabi ng babae. Hindi man lang lumingon. Narinig pa ni Diwa ang bulong nito sa kanyang anak. Kaya mag-aral kang mabuti, anak, para hindi ka maging ganyan. Wasak. Iyon ang tanging salitang naramdaman ni Diwa. Ang kanyang puso, na kanina lang ay puno ng pag-asa at pagmamahal para sa anak, ay tila piniga hanggang sa madurog. Ang perang hawak niya ay biglang parang naging abo. Ang magandang bestida ay tila nangungutya sa kanya. Wala na siyang masabi. Para siyang isdang iniahon sa tubig, naghahanap ng hahangahan pero wala. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa buong pagkatao niya, mabigat at nakakasakal. Dahan-dahan niyang isinilid pabalik sa bagang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Yumuko siya, hindi na makatingin pa kanino man. Tumalikod siya, handa nang lisanin ang lugar na yon na puno ng pangmamaliit. Hahakbang na sana siya palabas, pabalik sa mundo kung saan siya nabibilang. Dala ang durog na puso at mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang paa sa labas ng pinto, isang boses ang pumunit sa katahimikan ng buong tindahan. Isang tinig na matigas, malamig, at puno ng awtoridad na hindi pa niya naririnig kailanman. Anong karapatan mong husgahan ang nanay ko? Parang huminto ang oras sa loob ng La Perla de Manila. Ang mahinang tugtog ng klasikal na musika ay biglang parang nabingi. Ang mahinang bulungan ng mga empleyado ay naputol. Maging ang aroganteng babae na bumangga sa kanyang ina ay natigilan. Ang hawak na paper bag ay halos mabitawan. Lahat ng mga mata ay napako sa pinanggalingan ng boses na yon. Isang babaeng nakatayo sa may pintuan. Ang tindig ay matikas. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aalab sa galit. Ako yon, si Hiraya Montenegro. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat para palamigin ang apoy
na nagsisimulang kumalat sa loob ng dibdib ko. Sa isang saglit, ang nakita ko lang ay ang likod ng aking ina. Isang likod na bahagyang hukot, tila pasan ang lahat ng kahihiyan sa mundo. At ang imaheng iyon ay sapat na para gawing yelo ang apoy sa aking dibdib. Isang malamig na galit na handang manakit. Naglakad ako papasok. Ang tunog ng aking stiletto heels sa makintab na sahig ang tanging maririnig. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay isang babala. Nilampasan ko ang aking ina at huminto sa harap mismo ni Clarice Alcantara. Sa simula, ang mukha ng store manager ay puno pa rin ng inis at pagtataka. Sino ka ba? Ngunit natigil siya sa pagsasalita. Tinitigan niya ako mula sa aking sapatos na gawa sa Italy, sa aking business suit na tila hinulma sa aking katawan hanggang sa aking mukha. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pagtataka, naging pagdududa, at nang sa wakas ay nakilala niya ako, marahil mula sa isang cover ng business magazine o sa isang panayam sa TV. Ang pagdududa ay naging purong takot. Namutla siya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kaninang tindig na puno ng kapangyarihan ay unti-unting gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinamaan ng alon. Inuulit ko ang tanong ko. Sabi ko, ang boses ko ay kontrolado, mababa, ngunit matalim na parang patalim. Sino ka para husgahan ang halaga ng isang tao base sa kanyang pananamit? Sino ka para tapakan ang dignidad ng babaeng nagbigay buhay sa akin? Hindi siya makasagot. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa gilid ng kanyang katawan. Ang tindahan na ito, ipinagpatuloy ko, iginagala ang aking tingin sa buong lugar, ay nakatayo sa isang lupang pagmamayari ng Montenegro Corporation. Ang kuryenteng ginagamit ninyo ay galing sa isa sa aming mga power plant. Ang sistemang panseguridad na nagbabantay sa inyo ay idinisenyo ng Sinagdiwa Tech, ang kumpanya ko. Bumaling muli ako sa kanya at sa pagkakataong ito, hinayaan kong makita niya ang lahat ng galit na pinipigilan ko. Kaya sabihin mo sa akin, Miss Alcantara, sa mundong ito na pag-aari ko, anong karapatan mo para iparamdam sa nanay ko na hindi siya nabibilang dito? Lumapit ako sa aking ina at marahang hinawakan ang kanyang braso. Naramdaman ko ang panginginig niya. "Nay," sabi ko, at sa isang iglap, ang boses kong puno ng yelo ay napalitan ng init at lambing. "Ituro niyo po sa akin, alin po ang bestidang nagustuhan ninyo?" Umiling si Diwa, ang mga matay puno ng pag-aalala. "Anak, tama na. Umuwi na tayo." "Hindi po, Nay." Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ipinaparamdam sa kanya na ligtas na siya. "Hindi tayo uuwi hanggat hindi niyo nakukuha ang gusto niyo." "Alin po doon?" Nanginginig ang kamay ni Inay nang ituro niya ang bestidang kulay dagat na may mga kumikinang na bato. Ang bestidang naging dahilan ng kanyang pangarap at ng kanyang kahihiyan. Tumingin ako kay Clarice na ngayon ay parang isang basang sisiw sa takot. "Ibalot niyo yan," utos ko. "At lahat ng damit sa kulay na yan, bibilhin ko." Sa isang saglit, habang pinagmamasdan ko si Inay na nahihihiyang hawakan ang mamahaling tela, isang alaala ang bumalik sa akin. 16 na taon ako noon. Kailangan kong magbayad ng matrikula para sa isang exclusive high school na napasukan ko dahil sa scholarship. Kulang ang pera. Walang salita, isinangla ni Inay ang nag-iisang alahas na naiwan sa kanya ni Itay, isang gintong kwintas na may pendant na maliit na araw. Hindi ko siya nakitang umiyak, pero nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata nang bumalik siyang walang kwintas, pero may dalang perang pambayad sa eskwela. "Ito ay para doon, Nay. Ang lahat ng ito ay para mabayaran ang bawat sakripisyo niyo." "Hiraya, mahal." Isang pamilyar na boses ang pumutol sa aking pag-iisip. Isang pares ng malalakas na braso ang yumakap sa akin mula sa likuran.
Ang bango ng kanyang pabango ay agad na nagbigay sa akin ng kapanatagan. Si Gabriel, humarap ako sa kanya at nakita ang pag-aalala sa mukha ng aking mapapangasawa. Gabo, anong ginagawa mo dito? Sinusundan ka. Naramdaman kong may problema. Malambing niyang sabi. Ano ang nangyari dito? Bago pa ako makasagot, si Clarice na ang sumugod palapit sa kanya, tila isang taong nalulunod na nakakita ng salbabida. Sir Gabriel, mabuti po't dumating kayo. Nagkaroon lang po ng hindi pagkakaintindihan. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Itinaas lang ni Gabriel ang isang kamay. Isang simpleng galaw, pero sapat na para patigilin siya. Hindi man lang siya tiningnan ni Gabriel. Ang buong atensyon nito ay nakay Inay. Tita Diwa, sabi ni Gabriel, ang boses niya ay puno ng respeto at pag-aalala. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ng aking ina. Okay lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Umiling lang si Inay, ngunit nakita ko ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa kanyang mukha. Sa lahat ng pagkakataon, alam talaga ni Gabriel kung paano pakalmahin ang isang sitwasyon. Ang kanyang presensya ay parang isang mahinahong hangin sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Huwag po kayong mag-alala, tita. Hindi po namin ito palalampasin. Dagdag pa niya, bago bumaling kay Clarice. Ang kaninang mainit na tingin sa aking ina ay napalitan ng isang tinging napakalamig. Miss Alcantara, I suggest you call your boss, the real owner of this boutique chain. Tell him he has 5 minutes to call me before my fiancé decides to buy not just this branch, but his entire company. Ang banta ay sinabi niya ng mahinahon, pero mas tumagos iyon sa takot kaysa sa sigaw. Ganyan si Gabriel. Hindi niya kailangang magtaas ng boses para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit sa dibdib ko at napalitan ito ng paghanga at pagmamahal. Ito ang lalaking pakakasalan ko, ang aking kakampi. Sobra na to, Hiraya anak. Pabulong na sabi ni Inay, hinihila ng bahagya ang aking damit. Umalis na lang tayo. Ayoko ng gulo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi po ito gulo, Nay. Ito po ay pagbibigay ng leksyon. Tumingin ako sa paligid, sa mga empleyadong nakayuko, at sa babaeng sosyal na kanina pa, gustong umalis, pero hindi makagalaw sa takot. Isang leksyon na hindi nabibili ng pera ang respeto, pero kayang bilhin ng pera ang lugar na ito para siguraduhing matututo sila. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Kinuha ko ang aking telepono at nagdial. Isang ring lang. Sinagot agad ito. Mr. Velasco, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado na ngayon, na parang naguutos lang ng kape. Hiraya Montenegro here. I'm currently at your La Perla branch in Distrito Maharlika. Yes, right now. Nagkaroon ng sandaling katahimikan habang nakikinig ako sa kabilang linya. Nakita ko ang paglunok ni Clarice, ang pawis na nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Your manager, a certain Clarice Alcantara, just told my mother that she doesn't belong here. Patuloy ko. She humiliated the most important person in my life. So I'm giving you 2 options. Option A, you fire her, issue a public apology to my mother, and give me a 90% discount on everything I'm buying today. Option B, I call my lawyers, start a hostile takeover of your company by morning, and fire you yourself. Muli, katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, naririnig ko na ang pagmamadali at gulat sa boses ng kausap ko sa telepono. Anong pipiliin mo? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinaba ko ang tawag. Tumingin ako kay Clarice, na ngayon ay halos maiyak na sa takot. Binalingan ko ang mga sales lady. Ibalot niyo na ang bestida ng nanay ko, utos ko. At lahat ng damit na kapareho nito ng kulay, sa lahat ng sukat. Mabilis pa sa 4:00 na kumilos ang lahat. Habang abala sila, inakay ko si Inay palayo sa gulo. Palayo sa mga matang mapanghusga. Tiningnan ko siya.
Ang kaninang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito at pag-aalala. Hindi ito ang reaksyong inaasahan ko. Akala ko magiging masaya siya, magiging proud, pero ang nakita ko lang ay isang inang ayaw mapahamak ang kanyang anak. Maya-maya, ang telepono ko ay muling tumunog. Numero ni Mr. Velasco. Pinatay ko ito. Tumunog ulit. Pinatay ko ulit. Sa ikatlong pagtunog, sinagot ko ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inunahan ko na siya. Pag-iisipan ko, sabi ko ng malamig. Pero sa ngayon, ang buong distrito na ito ay makikilala ang pangalan ng nanay ko. Diwa Rosario. Ibinaba ko ang telepono at tumingin kay Gabriel. Nanginitian ako ng buong paghanga. Ngunit nang ibinaling ko ang aking tingin sa aking ina, ang ngiti sa aking labi ay nawala. Dahil sa kabila ng tagumpay na ito, ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi pagmamalaki, kundi takot. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Mula sa rearview mirror, pinagmamasdan ko si Tita Diwa. Nakaupo siya sa likod, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Yakap ang malaking paper bag mula sa La Perla de Manila na parang isang napakahalagang kayamanan. Ang kanyang mukha ay salamin ng pagod at pagkalito. Sa aking tabi, si Hiraya naman ay puno pa rin ng adrenaline. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang panga ay matigas. Alam kong sa isip niya, paulit-ulit niyang pinapatakbo ang mga nangyari. Ang bawat salitang sinabi niya, ang bawat takot na nakita niya sa mata ng mga umapi sa kanyang ina. Nararamdaman ko ang init ng kanyang tagumpay at yun mismo ang kailangan ko. Okay ka na ba, mahal? Tanong ko. Ang isang kamay ay humiwalay sa manibela para hawakan ang sa kanya. Ang aking boses, maingat kong tinimpla para maging puno ng lambing at suporta. Tumingin siya sa akin at ang katigasan sa kanyang muka ay biglang lumambot. Okay na ako ngayon dahil nandito ka na. Ngumiti ako. Isang nangiting pinraktis ko na ng libu-libong beses. Ang nangiti na nagsasabing, ako ang iyong sandalan. Ako ang iyong ligtas na lugar. Pagdating namin sa mansyon ni Hiraya, ako na mismo ang nag-alalay kay Tita Diwa palabas ng sasakyan. Ako ang nagbitbit ng kanyang mga pinamili. Naku, Gabriel, iho, wag na. Nakakaya naman sa'yo. Sabi niya, susubukang agawin ang mga bitbitin ko. Tita, ano ka ba? Pamilya na po tayo. Sagot ko, muli gamit ang ngangiting iyon. At saka, obligasyon kong pagsilbihan ang reyna ng buhay ni Hiraya. Nakita ko ang bahagyang pamumula sa pisngi ni Tita Diwa. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, may nakita akong kakaiba. Hindi ito paghanga o pasasalamat. Ito ay isang uri ng pagtatanong, isang pagsusuri na tila tumatagos sa maskarang suot ko. Ngunit isang iglap lang iyon at agad din siyang yumuko. Marahil, guni-guni ko lang. Sa loob ng bahay iginiit ni Hiraya na isukat agad ng kanyang ina ang bestida. Sige nanay, gusto kong makita. Habang nasa silid si Tita Diwa, para magbihis, inabutan ko ng isang basong tubig si Hiraya. I'm proud of you, sabi ko sa kanya. You showed them who's boss, but don't let the anger consume you, okay? Yumakap siya sa akin. Hindi na ngayon, kasi nandito ka na para pakalmahin ako. Nang lumabas si Tita Diwa mula sa silid, suot ang bestidang kulay dagat, lahat kami ay natigilan. Nawala ang babaeng simple at mukhang pagod. Ang nasa harap namin ay isang babaeng may dignidad, isang babaeng may taglay na ganda na hindi kailanman maikukubli ng anumang simpleng damit. Bagay na bagay po sa inyo, tita. Sabi ko nang may buong katapatan. Dahil sa pagkakataong yun, totoo ang sinabi ko. Para po kayong isang reyna. Muli, nagtama ang aming mga mata. At muli, naramdaman ko ang matalas na pagsusuri sa kanyang tingin.
Ngumiti siya sa akin, isang pilit na ngiti, bago bumaling kay Hiraya na tuwang-tuwa. Sa kabila ng lahat ng papuri, sa kabila ng lahat ng karangyaan, may isang bagay sa ina ni Hiraya na hindi ko mabili, ang kanyang buong tiwala. Maiwan ko na muna kayo, sabi ko. May tatapusin lang akong ilang importanteng tawag sa trabaho. Hinalikan ko si Hiraya sa noo at magalang na tumango kay Tita Diwa bago ako naglakad patungo sa aking home office sa kabilang bahagi ng mansyon. Pagpasok ko sa pinto, isinara ko ito ng dahan-dahan. Ang tunog ng pag-click ng lock ay parang isang senyales. Sa isang iglap, ang Gabriel na mapagmahal at maalalahanin ay naglaho. Iniluwa ko ang aking kurbabata at ibinagsak ang sarili sa mamahaling leather na upuan. Ang nangiti sa aking muka ay napalitan ng isang pagngisi na puno ng pagod at tagumpay. Binuksan ko ang aking laptop. Sa screen, hindi email o business reports ang bumungad, kundi isang komplikadong diagram ng isang proyekto. Ang puso at kaluluwa ng Sinagdiwa Tech, ang Project Hiraya, ang proyektong mag-aahon sa pamilya ko mula sa pagkakalubog sa utang. Kinuha ko ang aking burner phone mula sa isang nakatagong drawer at nag-dial ng isang numero. Ako to, sabi ko nang walang anumang pagbati. Kumusta? Tanong ng boses sa kabilang linya. Isang boses na laging kalmado at puro negosyo. Ngumisi ako. Naging perpekto ang lahat. Mas perpekto pa sa inaasahan ko. Ang maliit na drama sa butikan kanina, isang obra maestra. Dumating ako bilang tagapagligtas. Ang tiwala niya sa akin ngayon ay mas matibay pa sa bakal. Mabuti, sagot ng kausap ko. Walang aberya? Isa lang, ang matanda, sabi ko, habang minamasahe ang aking sentido. Matalas ang pakiramdam, pero hindi yun problema. Masyadong bulag ang anak niya sa pag-ibig para makinig sa kutob ng isang matanda. Tumingin ako sa isang litrato sa aking mesa. Isang litrato namin ni Hiraya. Kuha noong huling bakasyon namin sa Palawan. Pareho kaming nakangiti, masayang masaya. Napakaganda niya at napakauto-uto. Sigurado ka bang hindi siya maghihinala? Tanong ng boses sa kabilang linya. Natawa ako panghanta ko isang tawang mahina, ngunit puno ng pangungutya. Itinuon ko ang aking tingin sa litrato, direkta sa mga mata ni Hiraya. Masyado niya akong mahal para mag-isip. Ang hapunan ng gabing iyon ay dapat sana'y isang selebrasyon. Ang mahabang mesa sa mansyon ni Hiraya ay napuno ng masasarap na pagkain na hindi ko pa nakita o natikman sa buong buhay ko. Ang mga ilaw mula sa chandelier sa itaas ay kumikinang na parang mga bituin. Si Hiraya at Gabriel ay magkatabing nakaupo, nagtatawanan, at sa bawat sandali ay nakikita ko ang pagmamahal na nagniningning sa mga mata ng aking anak. Dapat sana'y masaya ako. Dapat sana'y panatag ang loob ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan at kasiyahan, may isang bagay sa aking dibdib na hindi mapakali. Isang maliit na tinik na nakabaon at nagdudulot ng bahagyang kirot sa tuwing titingnan ko si Gabriel. Pinagmamasdan ko siya. Ang paraan ng kanyang pagngiti, ang paraan ng kanyang pagsasalita. Lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Ang kanyang paggalang sa akin ay sobra-sobra. Ang kanyang pag-aalaga kay Hiraya ay tila isang eksena mula sa pelikula. Ngunit ang mga mata ng isang ina ay may sariling isip. At ang nakikita ng mga mata ko, sa likod ng lahat ng kabaitan, ay isang anino. Isang aninong mabilis na nawawala sa tuwing susubukan kong tingnan ng maigi. Okay lang po ba kayo, tita? Ang boses ni Gabriel ang pumutol sa malalim kong pag-iisip. Nakangiti siya sa akin. Isang nangiting puno ng pag-aalala. Kanina pa po kayo tahimik. Napagod po ba kayo sa nangyari kanina? Ngumiti ako pabalik.
Isang pilit na ngiti. Oo, iho. Medyo nabigla lang siguro. Pasensya na. Naihayaan mo na yon. Sabad ni Hiraya. Hinahawakan ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ang importante, na ipakita natin sa kanila na hindi ka dapat binabastos at saka may bago na kayong bestida para sa parangal ko. Sinubukan kong maging masaya para sa kanya. Ngumiti ako at tumango. Pero ang aking mga mata ay lihim na bumalik kay Gabriel na ngayon ay abala sa pag-aasikaso kay Hiraya. Pagkatapos ng hapunan, habang tinutulungan ko ang kasambahay na magligpit ng ilang pinagkainan, napansin ko si Gabriel sa may hardin. Nakatayo siya sa dilim, may kausap sa telepono. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong. Hindi ko sana papansinin, ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo, pabalik-balik, tila hindi mapakali, ay kakaiba. Pagkatapos ng tawag, nakita ko siyang may pinindot sa screen ng kanyang telepono ng ilang beses bago ito ibulsa. Tila may binubura, tila may itinatago. Nay, magpahinga na po kayo, sabi ni Hiraya na lumapit sa akin. Ako na po ang bahala dito. Si Gabo naman po ay may tatapusin pang trabaho. Tumango ako, pero imbes na umakyat sa aking silid, nagpunta ako sa kusina. Nagtimpla ako ng tsa. Isang mainit na tsaa para sa kanya. Naisip ko, baka pagod lang talaga siya sa trabaho. Ito rin ay isang dahilan. Isang paraan para mapanatag ang sarili kong naguguluhang isipan. Dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa home office ni Gabriel. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa siwang, nakikita ko ang kanyang likod. Nakaupo sa harap ng kanyang malaking computer. Akmang kakatok na sana ako nang marinig ko ang kanyang boses. Malamig, seryoso, at walang anumang bahid ng kabaitan na ipinapakita niya sa amin. Hindi, kailangan nating bilisan, sabi niya sa kausap sa telepono. Bago pa magbago ang isip ng board. Oo, kumpleto na. Ililipat ko na ang final data sa Biyernes. Siguraduhin yung handa na ang bayad. Data? Bayad? Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ko maintindihan ang lahat, pero ang tono ng kanyang pananalita ay sapat na para magtanim ng yelo sa aking sikmura. Ito ay boses ng isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Sa sobrang gulat, bahagyang nanginig ang aking kamay at narinig ang mahinang kalansing ng tasa sa platito nito. Agad na huminto sa pagsasalita si Gabriel. Sa isang iglap, tumayo siya at humarap sa pinto. Nakita niya ako. Ang gulat sa kanyang mukha ay agad na palitan ng pamilyar na ngiti. Tita Diwa, kayo po pala. Kanina pa po kayo dyan. Ay, hindi naman iho. Nauutal kong sagot. Itinaas ko ang tasa. Ipagtitimpla sana kita ng tsaa. Mukhang pagod ka sa trabaho. Lumapit siya at kinuha ang tasa mula sa aking nanginginig na kamay. Nako, salamat po. Ang sweet niyo naman po talaga, tita. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay sinusubukang basahin ang aking ekspresyon. Narinig niyo po ba ang usapan namin? Tumango ako ng dahan-dahan. Tumawa siya ng mahina. Iyon po ba? Pasensya na po kung mukhang seryoso. May inaayos lang po akong malaking business deal. Isang sorpresa sana para kay Hiraya. Huwag niyo po munang sasabihin sa kanya, ha? Isang sorpresa. Yun ang sinabi niya. Ngunit ang narinig ko ay hindi tunog ng isang sorpresa. Iyon ay tunog ng isang transaksyon. Isang lihim. Ngumiti ako. Isang ngingiting peke, tulad ng sa kanya. Ganoon ba? Sige, hindi ako magsasabi. Magpahinga ka na rin pagkatapos niyan. Tumalikod ako at naglakad palayo. Pakiramdam ko ay nakatutok pa rin ang kanyang mga mata sa aking likuran. Hindi ako natulog ng gabing yon. Ang mga salitang data at bayad ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isip. Ang kutob ng isang ina ay isang makapangyarihang bagay.
Ito ay isang palaso na kapag pinakawalan, hindi ito sumasablay sa target. At sa gabing iyon, ang palaso ng aking puso ay nakatutok kay Gabriel. Kailangan kong sabihin ito kay Hiraya. Kumatok ako sa silid ng aking anak. Naabutan ko siyang nagbabasa sa kanyang kama. "Nay, bakit po gising pa kayo?" Tanong niya, puno ng pag-aalala. Umupo ako sa gilid ng kanyang kama at hinawakan ang kanyang kamay. "Anak, may gusto lang sana akong sabihin tungkol kay Gabriel." Agad na kumunot ang noo ni Hiraya. "Ano po yun, Nay?" Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagiging perpekto niya na nakakabahala, ang pagbura niya ng tawag, at ang usapang narinig ko. Habang nagsasalita ako, nakikita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Hiraya. Mula sa pag-aalala, naging pagkalito, hanggang sa naging bahagyang inis. Nang matapos ako, bumuntong hininga siya at marahang hinila ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ko. Isang maliit na kilos, pero para sa akin, parang isang pader ang biglang itinayo sa pagitan namin. "Nay," sabi niya, ang tono ay halong pagod at pagpipigil. "Naiintindihan ko po ang pag-aalala niyo, pero trabaho lang po iyon. Si Gabriel po ay abala sa isang malaking merger. Marami pong confidential na bagay doon, kaya siguro po ganoon ang narinig niyo. Pero anak, ang kutob ko." "Ang kutob niyo po ay dala lang ng pagod at ng stress sa nangyari kanina." Putol niya sa akin, kahit na pilit niyang pinapalambing ang kanyang boses. Si Gabo na po mismo ang nagsabi sa akin na may sorpresa siyang inaayos. Sigurado po akong yun ang narinig niyo. Si Gabriel ang pinakamabait at pinakatapat na taong kilala ko. Hinding-hindi niya ako lolokohin. Sa mga salitang yon, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Nakita ko sa mga mata ng aking anak, hindi ang CEO na kinatatakutan ng lahat, kundi isang babaeng umiibig ng lubos. Isang babaeng bulag sa pag-ibig. Ang palaso ng aking kutob na pinakawalan ko para protektahan siya ay tumama sa isang pader na bakal, ang kanyang tiwala at pagmamahal kay Gabriel, at ang palaso ay bumalik sa akin, direkta sa aking puso. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking mga balikat at hinalikan ako sa noo. "Nay, pagod lang po kayo. Masyado niyo lang pong iniisip yun." Ang kanyang mga salita ay malambing, pero ang dating sa akin ay isang pagbabaliwala. Isang pagpapatunay na sa pagkakataong ito, ang boses ko ay walang bigat. Ang aking babala ay hangin lamang. "Sige po, matulog na po kayo," sabi pa niya. Inaakay ako papunta sa pinto. "Maaga pa po ang parangal bukas. Kailangan niyo pong maging maganda." Tumango na lang ako, wala nang lakas para makipagtalo. Habang naglalakad ako, pabalik sa aking silid, ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Hindi dahil sa takot ko kay Gabriel, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong nag-iisa ako sa pagprotekta sa aking anak. At ang kalaban ko ay hindi lang isang lalaking kahina-hinala, kundi ang puso mismo ng nag-iisa kong Hiraya. Kinabukasan, habang nakaupo ako sa aking opisina sa tuktok ng Sinagdiwa Tech Building, hindi ko maialis sa isip ko ang lungkot sa mga mata ni Inay kagabi. Ang bawat salitang binitawan ko para ipagtanggol si Gabriel ay parang isang maliit na patalim na tumusok din sa puso ko. Alam kong nasaktan ko siya, hindi dahil sa sinigawan ko siya, kundi dahil ipinaramdam ko sa kanya na ang kanyang kutob ay walang halaga. Si Inay, na buong buhay ay naging gabay ko, ay binaliwala ko ang babala dahil sa isang lalaki. Ang bigat ng kasalanan ay nakadagan sa aking mga balikat. Kailangan kong bumawi. Kailangan kong patunayan sa kanya at sa sarili ko na hindi ako nagkamali sa pagpili kay Gabriel. Sa gitna ng aking pag-iisip, bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Gabriel.
May dalang isang maliit na buke ng mga paborito kong bulaklak, ang stargazers. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Para sa pinakamagaling na CEO at pinakamamahal kong babae sa buong mundo. Sabi niya, inilalagay ang mga bulaklak sa aking mesa at hinalikan ako sa noo. Gabo, alam kong iniisip mo pa rin ang nangyari kagabi. Sabi niya, tila nababasa ang aking isipan. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Huwag kang mag-alala. Mahal. Naiintindihan ko si Tita Diwa. Bilang isang ina, trabaho niyang protektahan ka. At trabaho ko namang patunayan sa kanya na karapat-dapat ako sa'yo. Ang kanyang mga salita ay parang isang balsamong humaplos sa aking naguguluhang puso. Paano ko pagdududahan ng isang lalaking ganito kaperpekto? Ang isang lalaking nauunawaan ng lahat? At sa sandaling iyon, sa gitna ng aking opisina na tinatanaw ang buong syudad, ginawa niya ang isang bagay na tuluyang nagpabago sa lahat. Dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harapan. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon na yari sa velvet. Binuksan niya ito at sa loob, isang singsing na may diamanteng kumikinang na parang bituin ang bumungad sa akin. Ang aking puso ay huminto sa pagtibok. Ang aking hininga ay tila naubos. Hiraya Montenegro, simula niya, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pagmamahal. Mula nang makilala kita, alam kong ikaw na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang aking inspirasyon, ang aking lakas. Gusto kong maging dahilan ng iyong bawat ngiti at gusto kong maging pader na sasangga sa bawat iyong luha. Gusto kong alagaan ka at gusto kong alagaan din ang pinakamahalagang tao sa buhay mo, si Tita Diwa. Mahal, payagan mo akong maging asawa mo. Will you marry me? Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa aking mga mata. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng bigat sa dibdib, ay biglang naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng purong kaligayahan. Yes. Halos pabulong kong sagot. Yes, Gabo. Yes! Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Perpekto ang sukat. Pagkatapos ay tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Sa sandaling iyon, sa yakap niya, naramdaman kong buo ako, panatag, ligtas, tama ako. Si Inay, nagkakamali lang siya. Pag-alis ni Gabriel, naiwan akong nakangiti habang pinagmamasdan ang singsing sa aking daliri. Para akong nasa alapaap. Bumalik ako sa aking trabaho, mas inspirado, mas ganado. Habang binubuksan ko ang aking mga email, isang notification mula sa aming internal security system ang lumitaw. Isang automated report. Subject: Low-level anomaly flagged, Protocol 7. Binuksan ko ito. Nakasaad doon na may na-detect na unusual data packet query from an internal IP address kagabi. Pinarkahan ito ng System AI bilang isang minor anomaly at automatiko na itong ni-resolve. Ito ay isang pangkaraniwang alert. Isang bagay na karaniwang binubura ko na lang. Akma ko na sanang i-click ang delete button. Ngunit isang salita sa report ang nakapukaw sa aking atensyon. Data. Biglang umalingaw-ngaw sa isip ko ang boses ni Inay. Ililipat ko na ang final data sa Biyernes. Napahinto ang daliri ko sa ibabaw ng mouse. Nagkataon lang, sabi ng isang bahagi ng isip ko. Paranoia lang yan. Pero ang kabilang bahagi, ang bahaging CEO, ang bahaging anak na nag-aalala, ay hindi mapakali. Sa halip na burahin, binuksan ko ang raw logs ng system. Bilang head ng kumpanya, may access ako sa lahat. Hinanap ko ang entry na naka-flag. Tama ang report. Isa itong maliit na query. Ngunit nang tingnan ko ng mas malaliman, napansin ko ang isang bagay na hindi nakita ng AI. Ang paraan ng pag-access ay sobrang pino. Ang paraan ng pagtago ng digital footprint ay sobrang perpekto.
Ito ay parang isang multo sa loob ng system. Hindi ito gawa ng isang ordinaryong empleyado. Ito ay gawa ng isang professional. At ang pinakakakaiba sa lahat, ang IP address. Ito ay nagmula sa loob mismo ng aming pribadong network. Isang IP address na naka-assign sa isa sa mga device na konektado sa mansyon. Ang malamig na kaba ay biglang gumapang sa aking likuran. Hindi. Hindi maari. Si Gabriel ay nasa mansyon kagabi. Pero marami ring ibang device doon. Maaring sa isa sa mga kasambahay o isang bisita. Tinanggal ko ang ideya sa aking isip. Masyado akong nag-iisip. Pero ang maliit na buto ng pagdududa na itinanim ni Inay na akala ko'y nalunod na sa kaligayahan kanina ay biglang nagsimulang umusbong. Isinara ko ang security log. Tumingin ako sa singsing sa aking daliri. Pagkatapos ay sa screen ng aking computer. Hindi ako magdududa sa kanya. Pero bilang pinuno ng Sinagdiwa Tech, hindi ko rin maaaring baliwalain ang isang banta. Gaano man ito kaliit. Binuksan ko ang isang secure na programming window. Nagsimula akong mag-type ng mga linya ng code. Gagawa ako ng isang bagong programa. Isang shadow protocol na mas matalino kaysa sa aming kasalukuyang sistema. Isang programang kayang i-monitor ang lahat ng data traffic sa aming network nang hindi napapansin. Itatago ko ito sa likod ng pangunahing firewall, isang sikretong mata na ako lang ang nakakaalam. Hindi ko ito sasabihin kahit kanino, kahit kay Gabriel, para lang ito sa kapayapaan ng aking isip. Para mapatunayan sa sarili ko na ang kutob ng aking ina sa pagkakataong ito ay mali. Ang loob ng Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay parang isang panaginip. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay nakakasilaw, sumasayaw sa mga mamahaling alahas at kasuotan ng mga taong naroroon. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at mamahaling pabango, at ang mahinang tugtog ng isang string quartet ay nagdaragdag sa karangalan ng gabi. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ako, si Diwa Rosario. Nakaupo sa isang mesang nasa pinakaharap, katabi ang magiging manugang kong si Gabriel. Gabriel, suot ko ang bestidang kulay dagat. Sa bawat haplos ng malambot na tela sa aking balat, naaalala ko ang kahihiyang dinanas ko sa La Perla de Manila. Ngunit ngayong gabi, iba na ang lahat. Walang mga matang mapanghusga. Sa halip, ang mga ngiting bumabati sa akin ay puno ng paggalang. Isang ginang na nakasalubong ko kanina ang bumulong, "You must be very proud of your daughter." Ngumiti lang ako at tumango, ngunit sa loob-loob ko, ang puso ko ay sumisigaw sa kagalakan. Sobrang proud. Ang lahat ng tao, ang lahat ng ilaw, ang lahat ng karangyaan sa paligid ko ay nawala ng tawagin ang kanyang pangalan. And now, for the Innovator of the Year Award, let's give a round of applause for the mind behind Sinagdiwa Tech, Miss Hiraya Montenegro. Ang palakpakan ay dumagundong sa buong ballroom. Tumayo ang aking anak, maganda at matikas, sa kanyang suot na evening gown. Ngumiti siya sa akin bago umakyat sa entablado. Bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa, bawat kilos niya ay nagpapakita ng lakas. Ang aking munting Hiraya, na dati tinuturuan ko lang magbasa, ay ngayon hinahangaan ng buong industriya. Hindi ko napigilan ang mga luhang namuo sa aking mga mata. Ito na. Ito ang bunga ng lahat ng pagod, ng lahat ng sakripisyo. Hawak na ni Hiraya ang mabigat na tropeo. Ngumiti siya sa mga manunood, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang magsalita. Pinasalamatan ng mga board members ang kanyang team. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, huminto siya at huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa audience. At nang sa wakas, ay nagtama ang aming paningin. Alam kong ang susunod na sasabihin niya ay para sa akin. "Maraming salamat po sa parangal na ito." Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig
ng bahagya sa emosyon. Pero ang totoo, ang tagumpay na ito ay hindi sa akin. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Ito ay pag-aari ng isang babaeng nagngangalang Diwa Rosario, ang aking ina. Siya ang unang naniwala sa aking mga pangarap, kahit na ang mga pangarap na yon ay kasing layo ng mga bituin. Siya ang nagsakripisyo ng lahat para lang makapag-aral ako. Ang bawat tropeong ito, sabi niya, itinaas ng bahagya ang parangal. Ang bawat gusaling ito na may pangalan ko ay itinayo mula sa bawat patak ng pawis at luha niya, Nay. Para po sa inyo ito. Ang palakpakan ay mas lalong lumakas. Naramdaman ko ang pagtapik ni Gabriel sa aking likod. Ngunit hindi ko maalis ang aking tingin kay Hiraya na ngayon ay may mga luha na ring tumutulo sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, napansin ko ang isang bagay. Bahagyang kumunot ang noo ng aking anak. Ang kanyang nangiti ay saglit na nawala. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sumulyap sa isang maliit na tablet na nakapatong sa podium na nagsisilbing teleprompter niya. Nakita kong nagbago ang kulay ng screen nito. Isang mabilis na pag-flash ng kulay pula. Mabilis lang, halos hindi mahahalata. Ngunit nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang bagay na hindi ko mabasa. Isang bagay na malamig. Tila wala namang napansin ang iba. Nagpatuloy ang palakpakan. Ibinaling ko ang aking tingin kay Gabriel para sana ibahagi ang aking pagkalito. Ngunit natigilan ako. Si Gabriel, nakatabi ko, ay hindi pumapalakpak. Hawak niya ang kanyang telepono sa ilalim ng mesa. Ang mga daliri niya ay mabilis na nagtatype. Nang mag-angat siya ng tingin, hindi sa akin siya tumingin, kundi kay Hiraya sa entablado. Ngumiti siya, isang ngiting sinliwanag ng mga ilaw sa entablado, ngunit singlamig ng yelo. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting para sa publiko. Isang kasinungalingan. At nakita ko kung paano nasaksihan ni Hiraya ang ngiting iyon. Mula sa aking kinauupuan, kitang-kita ko ang pagbabago sa aking anak. Ang mga luha ng kagalakan sa kanyang mga pisngi ay tila natuyo. Ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho na parang isang bulaklak na biglang nalanta. Ang pumalit dito ay isang ekspresyong hindi ko pa nakikita sa kanya kailanman. Isang halo ng pagkabigla, ng hindi paniniwala, at ng isang sakit na napakalalim, na tila ang puso niya ay dinurog sa harap mismo ng daan-daang tao. Ang kanyang mga mata, na kanina'y nakatuon sa akin, ay ngayon nakapako na lamang sa iisang tao sa audience. Kay Gabriel, para silang nasa sarili nilang mundo, sa gitna ng dumadagundong na palakpakan, isang mundo ng katahimikan kung saan ang isang tanong ay ibinabato at ang isang katotohanan ay isinasampal. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Hindi ko alam kung ano ang laman ng tablet na yon o kung ano ang ibig sabihin ng mga tinginang yon. Pero alam ko ang isang bagay. Ang kutob ko. Ang palaso na pinakawalan ko. Ngayong gabi, nahanap nito ang kanyang target. Tila natauhan si Hiraya. Humigpit ang hawak niya sa tropeo. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang senyales para huminto ang palakpakan. Agad namang tumahimik ang buong ballroom, nag-aabang sa kanyang mga huling salita. Muli, sabi niya, at ang kanyang boses ay iba na. Wala na ang init, wala na ang emosyon. Ito ay boses ng isang CEO, isang reyna na handang magparusa. Maraming salamat sa inyong lahat. Akmang bababa na sana siya ng entablado. Ngunit huminto siya. Muli niyang itinaas ang mikropono sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa kinauupuan ni Gabriel. Isang huling nabangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting nakakakilabot.
Isang ngiting nangangako ng paghihiganti. At ngayong gabi, idinugtong niya. Ang bawat salita ay malinaw at mabigat. May isang traidor na mananagot. Ang mga huling salita ay binitawan niya ng may diin. Bawat pantig ay parang isang hatol. Bago pa man maintindihan ng mga manunood ang ibig niyang sabihin, mabilis na siyang tumalikod at naglakad palayo sa entablado. Iniwan ang lahat sa isang nakabibinging katahimikan at isang nagbabadyang panganib. Ang VIP lounge sa likod ng ballroom ay malamig at tahimik. Isang malaking kasinungalingan kumpara sa nagkakagulong mundo sa labas ng pinto. Dito sa loob, tanging ang marahan at galit na pagtibok ng aking puso ang maririnig. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad, ngunit wala akong makita. Ang tanging nakikita ko ay ang imahe mula sa screen ng aking tablet kanina. Ang kumpirmasyon mula sa aking shadow protocol. Isang napakalaking data transfer, naka-encrypt at ipinadala sa isang server na pagmamay-ari ng aming pinakamalaking kakompetensya at ang pinanggalingang IP address. Walang duda, ito ay mula sa personal na device ni Gabriel Reyes. Ang pinto ay bumukas. Pumasok si Gabriel. Ang muka ay puno pa rin ng kunwaring pag-aalala. Hiraya, ano bang nangyari? Bakit mo sinabi yun? Pinag-aalala mo ang lahat, lalo na si Tita Diwa. Isinara niya ang pinto. Kami lang dalawa. Ang dula ay magsisimula na. Hinarap ko siya at sa unang pagkakataon, hinayaan kong makita niya ang lamig sa aking mga mata. Alin doon, Gabriel? Ang pasasalamat ko sa nanay ko? O ang babala ko sa traidor? Natigilan siya. Ang namuang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Mahal, ano bang sinasabi mo? Lasing ka ba? Pagod. Huwag. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay kasing talim ng bubog. Huwag mo nang gamitin ang mga salitang yan. Tapos na ang pag-arte. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan, na parang isang mangangasong papalapit sa kanyang biktima. Alam mo, muntik na akong maniwala. Sa bawat ngiti, sa bawat yakap, sa bawat mahal kita. Ang galing mo. Napakagaling mong aktor. Hiraya, itigil mo yan. Nasasaktan na ako. Sabi niya, sinusubukang hawakan ang aking braso. Umiwas ako. Nasasaktan? Gusto mong makita kung ano ang itsura ng totoong sakit? Itinaas ko ang aking kamay. Ang kamay kung saan nakasuot ang singsing na ibinigay niya. Ang singsing na ito, ang lahat ng ito, isang malaking kasinungalingan. Hinubad ko ang singsing mula sa aking daliri. Ang diamante ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Isang magandang simbolo ng isang pangakong walang laman. Ano ang patunay mo? Tanong niya. Ang boses ay nagsisimula. Nang magbago, nawawala na ang lambing. Ngumisi ako. Isang ngising walang bahid ng saya. Ang akala mo, ang security system ko ay ordinaryo? Gumawa ako ng sarili kong tracker, Gabo. Isang anino sa loob ng sistema. At nahuli kita. Itinapon ko ang singsing sa sahig. Ang marahan nitong tunog ng tumama ito sa marmol na sahig ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Nahuli ko ang bawat kilos mo. Sabi ko, ang paglipat ng data, ang oras eksakto kung kailan ka abala sa pag-text sa ilalim ng mesa habang ang nanay ko ay ipinagmamalaki ka. At alam ko kung saan mo ipinadala. Sa sandaling iyon, nawala na ang lahat ng pagkukunwari sa kanyang mukha. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Ang Gabriel na kaharap ko ngayon ay hindi na ang lalaking minahal ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkasuklam. Natawa siya, isang tawang mapait at puno ng lason. Oo, pag-amin niya. Oo, ginawa ko. At alam mo kung bakit. Dahil sawa na ako. Sawa na akong maging anino mo.
Sawa na akong panoorin kang umakyat habang ang pamilya ko ay unti-unting bumabagsak sa utang. Akala mo sino ka? Isang reyna? Hindi ka magiging Hiraya Montenegro kung hindi dahil sa akin. Ako ang nagpakilala sa'yo sa mga tamang tao. Ako ang nagbukas ng mga pinto para sa'yo. At ako ang nagtrabaho. Ako ang nagpuyat. Ako ang lumikha. Sigaw ko pabalik. Ang galit na pinipigilan ko ay sa wakas sumabog. Binigyan kita ng lahat. Pamilya, pagmamahal, tiwala. At sinuklian mo ako ng kataksilan. Pagmamahal? Muli siyang tumawa. Ang kailangan ko ay pera, Hiraya. Hindi pagmamahal. Ang proyektong yan ang magliligtas sa amin. Kaya ginamit mo ako. Ginamit mo maging ang nanay ko. Sabi ko, ang boses ko ay basag na sa sakit. Ang nangyari sa butik, alam kong may kinalaman ka doon. Matalino ka talaga. Sabi niya nang may panguuya. Uyam. Siyempre, kailangan ko ng isang perpektong distraksyon. Si Clarice, isang desperadang babae na gagawin ang lahat para sa pera. Isang tawag ko lang at ibinigay niya sa akin ang schedule ng nanay mo. Ang plano ay perpekto. Ikaw ang magiging galit na tagapagtanggol. Ako ang magiging kalmadong tagapagligtas. At habang abala ka sa pagiging bayani, malaya akong nakakagalaw sa likod mo. Sa bawat salitang binibitawan niya, pakiramdam ko ay paulit-ulit sinasaksak ang aking puso. Lumingon ako sa pinto. Alam ko naroon si inay sa labas. Nakikinig. Dinig na dinig ang lahat. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay doble. Dahil alam kong nasasaktan din siya para sa akin. Ang kaalamang yon ang nagpatigas muli sa aking puso. Tapos ka na? Tanong ko. Ang boses ko ay muling naging yelo. Ngumisi siya, puno ng kayabangan. Oo, tapos na ako. At huli na ang lahat para sa'yo. Ang data ay naipadala na. Bukas, pagising mo, wala nang halaga ang Sinagdiwatek. Ako ang mananalo. Hiraya. Sa wakas, ako naman. Tinitigan ko siya. Ang lalaking minahal ko ng buong buhay. Ang lalaking sumira sa akin. Pinunasan ko ang isang takas na luha sa aking pisngi. At pagkatapos, isang bagay na hindi niya inaasahan ang ginawa ko. Tumawa ako. Isang tawang mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas. Isang tawang hindi masaya. Isang tawang malamig at nakakakilabot. Natigilan siya. Bakit ka tumatawa? Tumingin ako sa kanyang mga mata. Mga matang puno na ngayon ng pagkalito. Akala mo ba yun na ang lahat? Sabi ko. Isang nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi aabot sa aking mga mata. Akala mo ba ganun ako katanga? May isa pa akong sorpresa para sa'yo. Ang huling tawa ni Hiraya ay umalingaw sa aking isipan habang papalabas ako ng VP Lounge. Isang tawang malamig at puno ng pagbabanta. Ngunit ipinagsawalang bahala ko ito. Ang huling pagbabanta ng isang talunan. Sabi ko sa aking sarili, anong sorpresa ang maaari niyang ibigay? Isang tawag sa pulis? Isang kaso? Handa na ako para doon. Ang mahalaga ay ang data. At iyon, sigurado ako, ay nasa akin na. Ang press conference ay ginanap sa isang function hall ng kalaban kong kumpanya, ang Cygnus Corp. Pagpasok ko, sinalubong ako ng mga flash ng camera at ng mga tanong mula sa mga reporter. Sa tabi ko ay si Mr. Tamunanay, Mr. Tan, ang matabang CEO ng Cygnus na ngumingiti mula tenga hanggang tenga. Mr. Reyes, anong may masasabi niyo sa biglaang anunsyong ito? Totoo bang may game-changing technology kayong ilalabas? Ngumiti ako. Ang perpektong nangiti ng isang taong hawak ang lahat ng baraha. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang, ang araw na ito ay magmamarka ng isang bagong simula sa mundo ng teknolohiya.
Umupo kami sa aming mga upuan sa entablado. Sa aking harapan, isang dagat ng mga mukha, mga reporter, mga analyst, mga kakompetensya. Lahat sila ay nag-aabang. Lahat sila ay nagdududa. At lahat sila, sa loob ng ilang minuto, ay luluhod sa aking paanan. Naramdaman ko ang init ng mga ilaw, ang bigat ng kanilang mga tingin. Ito na. Ito ang sandaling pinapangarap ko. Ang sandaling malalampasan ko na ang anino ni Hiraya Montenegro. Bago natin simulan, sabi ni Mr. Chertan sa mikropono, nais kong pasalamatan ang taong naging posible sa lahat ng ito. Isang henyo, isang visyonaryo, Mr. Gabriel Reyes. Tumayo ako at yumukod ng bahagya sa gitna ng palakpakan. Inayos ko ang aking mamahaling Italian suit at lumapit sa podium. Salamat, Mr. Tan. Hindi ko na ito patatagalin pa. Simula ko. Ang Sinagdiwa Tech ay nakilala sa kanilang Project Hiraya, isang proyektong ipinagmamalaki nilang magpapabago sa mundo. Ngunit ang totoo, ang proyektong yun ay kulang. May mga depekto. Ngayong araw, ipapakita namin sa inyo ang tunay na potensyal nito. Ang bersyon na perpekto. Ang bersyon na sa amin. Ibinigay ko ang hudyat sa technical team sa likod. Simulan na ang presentasyon. Ang malaking screen sa likod ko ay umilaw. Ang lahat ay nakatingin dito, nag-aabang. Ngunit imbes na ang mga komplikadong diagram at data visualization na inaasahan ko, ang lumabas ay isang gulo. Isang dagat ng mga walang kwentang simbolo, mga putol-putol na code, at mga error message na kumukurap. Kumunot ang noo ko. Anong nangyayari? Pabulong kong tanong sa tech guy sa gilid. Hindi ko po alam, sir. Sagot nito. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Corrupted po ang files? Imposible. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Ang kumpiyansa ko ay nagsimulang magkaroon ng lamat. At sa gitna ng kaguluhan, biglang namatay ang screen. Pagkatapos ng isang segundo ng kadiliman, muli itong umilaw. Ngunit hindi na ito mga error message ang laman, kundi ang mukha ni Hiraya Montenegro. Naka-broadcast siya ng live, nakaupo sa kanyang opisina, kalmado at kontrolado. Ang buong press conference ay natahimik. Maging ako ay natigilan. Tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Magandang umaga sa lahat. Bati niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaaling-awngaw sa buong silid. Tumingin siya nang diretso sa kamera na para bang nakatingin siya sa aking mga mata. Mukhang may problema yata kayo sa inyong presentasyon, Mr. Reyes. Anong kalokohan ito? Nauutal kong sabi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kalokohan? Ang kalokohan ay ang isipin mong ibibigay ko sa iyo ang kaluluwa ng kumpanya ko ng ganoon kadali. Ang data na nakuha mo, Gabriel, isa lang yung pain, isang dummy file na puno ng basura na idinisenyo para lang matrigger ang aking silent alarm. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi maari. Ang totoong proyekto, patuloy niya, ay hindi Project Hiraya. Masyadong obvious yun. Ang pangalan nito ay isang bagay na mas personal. Isang bagay na hinding-hindi mo maiintindihan dahil wala ka nito. Huminga siya ng malalim at nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang pangalan ng proyekto ay Sinagdiwa. Diwa, ang pangalan ng kanyang ina. Ang sinag ng teknolohiya at ang diwa ng aking inspirasyon, paliwanag niya. At protektado ito ng isang encryption key na hindi kayang basagin ng kahit anong computer sa mundo. Dahil ang password ay isang bagay na tanging ako at ang nanay ko lang ang nakakaalam. Ang petsa kung kailan niya isinangla ang kwintas niya para sa akin. Gumuho ang mundo ko. At para sa huling sorpresa, sabi niya,
Ang kanyang muka ay biglang naging seryoso. Dahil mukhang nagustuhan ng press ang mga revelasyon ngayong araw, hayaan ninyong bigyan ko pa sila ng isa pa. Ang imahe niya sa screen ay napalitan ng isang audio waveform at mula sa mga speaker, umalingaungaw ang isang pamilyar na boses. Ang boses ko. Oo, ginawa ko. Dahil sawa na ako. Sawa na akong maging anino mo. Ang buong pag-uusap namin sa VIP lounge, ang bawat pag-amin, ang bawat salitang puno ng lason, lahat ay pinarinig niya sa buong mundo. Ang dugo sa aking mukha ay nawala. Napatingin ako sa paligid. Ang mga kamera ay hindi na nakatutok sa screen, kundi sa akin. Ang kanilang mga lente ay parang mga baril na nakatutok. Handang bumaril. Ang mga mukha ng mga reporter ay puno ng gulat at pagkasuklam. Ang kailangan ko ay pera, Hiraya, hindi pagmamahal. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos, bumukas ang pinto sa likod ng entablado. Pumasok ang 2 unipormadong security guard ng hotel, kasama ang ilang pulis. Naglakad sila ng diretsyo. Papunta sa akin. Gabriel Reyes, sabi ng isang pulis. Inaaresto ka namin para sa kasong corporate espionage at pagnanakaw ng intellectual property. Hindi. Isang bitag to. Kasinungalingan ng lahat. Sigaw ko. Sinusubukang pumiglas habang inilalagay nila ang posas sa aking mga kamay. Ang huling nakita ko bago nila ako kinaladkad palayo ay ang screen. Nandoon pa rin ang mukha ni Hiraya. Pinapanood niya ang lahat. Sa kanyang matatag na ekspresyon, isang takas na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi bago niya pinatay ang tawag. Ang screen ay naging itim. Sa isang tahimik na silid sa ibang lugar, ang lakas na ipinakita ni Hiraya sa buong mundo ay biglang naglaho. Ang adrenaline ay nawala at ang bigat ng kataksilan at sakit ay bumagsak sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, isang pares ng pamilyar at maalagang kamay ang sumalo sa kanya. Isang yakap na puno ng pag-unawa at walang hanggang pagmamahal. Tapos na, anak. Bulong ni Diwa sa kanyang buhok. Niyayakap ng mahigpit ang kanyang nanginginig na anak. Nandito na si nanay. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng gabi ng parangal ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Gabriel Reyes ay nasa lahat ng telebisyon at pahayaga. Ang Sinag-Diwatek ay pinuri dahil sa kanilang matalinong pagtatanggol. Ang mundo sa labas ay puno ng ingay, ng tagumpay at iskandalo. Ngunit sa loob ng mansyon, sa loob ng pinakamalaking silid na may tanawin ng buong syudad, ang tanging nagahari ay katahimikan. Si Hiraya, ang aking anak na CEO, ang reynang humarap sa buong mundo ng buong tapang ay naglaho. Ang natira ay isang basag na babae, nakakulong sa kanyang silid. Ang makakapal na kurtina ay laging nakasara. Tinatanggihan ang sikat ng araw. Ang mga pagkain na inihahanda ng mga kasambahay ay nananatiling hindi nagagalaw sa labas ng kanyang pinto. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya umiiyak. Nakaupo lang siya sa gilid ng kanyang kama o nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kislap at talino ay ngayon blanko at walang buhay. Ang Hiraya Montenegro na kinatatakutan ng kanyang mga karibal ay naging isang multo sa sarili niyang tahanan. Ang mga kasambahay ay natatakot lumapit. Ako hindi. Sa ikatlong araw, kumatok ako sa kanyang pinto. Walang sagot. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura at pumasok ako. Dala ko ang isang maliit na mangkok ng mainit na lugaw na may itlog. Ang parehong lugaw na niluluto ko para sa kanya noong bata pa siya at may sakit. Anak, sabi ko ng marahan. Hindi siya lumingon. Inilapag ko ang mangkok sa maliit na mesa at umupo ako sa sahig, sa tabi ng kanyang mga paa. Hindi ako nagsalita tungkol kay Gabriel.
Hindi ko binanggit ang kumpanya. Hindi ko sinabing, sinabi ko na sa'yo. Sa halip nagsimula akong magkwento. Naaalala mo ba noong 7 taon ka? Simula ko ang boses ko ay mahina. Niregaluhan ka ng tiyo mo ng isang bisikletang kulay rosas. Sobrang saya mo. Pero sa unang pagsubok mo, sumemplang ka. Ang iyong mga tuhod, puro gasgas. Umiyak ka ng umiyak. Sabi mo, ayaw mo nang magbisikleta habang buhay. Sabi mo, kasalanan ng bisikleta kung bakit ka nasaktan. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang balikat. Nakikinig siya. Kinagabihan. Pagpapatuloy ko, nakita kitang nakatayo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ibang bata sa labas na masayang nagbibisikleta. Nakita ko ang lungkot sa mga mata mo, kaya kinausap kita. Huminga ako ng malalim. Inaalala ang eksaktong mga salitang sinabi ko sa kanya noon. Sinabi ko sa iyo, anak, na ang sugat sa tuhod, nagagamot. Ang takot sa puso, ikaw lang ang makakagamot. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagtayo ng walang sugat, kundi sa pagbangon kahit gaano kalalim ang sugat. Sa mga salitang yon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Hiraya. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Isang mahinang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay isa pa, mas malakas. At sa huli, ang pader na itinayo niya sa kanyang paligid ay tuluyang gumuho. Yumuko siya. Ang kanyang muka ay ibinaon niya sa kanyang mga kamay at humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, ng kataksilan, ng galit, ng nawalang pag-ibig. Hindi ito ang iyak ng isang CEO, kundi ang iyak ng isang batang nasaktan ng sobra-sobra. Lumapit ako at niyakap ko siya. Niyakap ko ang aking anak habang inilalabas niya ang lahat ng lason sa kanyang puso. Hinayaan ko siyang umiyak hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Ibinubulong na, nandito lang ako, na hindi siya nag-iisa. Ako ang kanyang haligi, at hindi ako bibitaw. Kinabukasan, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ang sikat ng araw ay muling pumasok sa kanyang silid. Ako mismo ang humawi sa mga kurtina. Nagising si Hiraya, ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin. Tumingin siya sa akin, at sa gitna ng lahat ng sakit na natitira, nakita ko ang isang bagay na matagal nang nawala. Isang maliit na kislap. Ngumiti siya. Isang ngiting pagod. Isang ngiting mahina. Ngunit isang tunay na ngiti. Salamat, Nay, sabi niya. Ang boses ay paos. Gutom na po ako. Ang puso ko ay napuno ng pag-asa. Pagkatapos niyang kumain, habang nag-uusap kami tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa nakaraan, isang kasambahay ang kumatok at may iniabot na isang sobre. Isang ordinaryong puting sobre. Para po sa inyo, Ma'am Hiraya, sabi ng kasambahay. Kinuha ito ni Hiraya. Tiningnan niya ang pangalan ng nagpadala sa likod. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa gulat. Sinong nagpadala, anak? Tanong ko. Itinaas niya ang kanyang tingin sa akin. Ang ekspresyon ay pinaghalong pagtataka at pag-aalangan. Si Clarice Alcantara. Hawak ko ang sulat ni Clarice. Ang papel ay simple. Ang sulat kamay ay bahagyang nanginginig. Sa loob, walang mga palusot o pagdadahilan. Tanging mga salita ng pagsisisi. Isang hiling na makausap ako, hindi para humingi ng trabaho o pabor, kundi para personal, na humingi ng tawad sa akin, at higit sa lahat, sa aking ina. Ilang araw kong pinag-isipan. Ang isang bahagi sa akin, ang bahaging nasugatan, ay gustong punitin ang sulat at kalimutan na nag-exist ang isang Clarice Alcantara. Ngunit ang bahaging natuto, ang bahaging pinanday ng sakit, ay nagsasabing, kailangan ko itong harapin. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Sasama po ako, sabi ni Inay,
nang sabihin ko sa kanya ang plano ko. Simple lang ang sinabi niya, pero ramdam ko ang bigat nito. Hindi niya ako iiwan sa laban na ito. Ang lugar na pinili ko para sa pagkikita ay isang maliit at lumang kapihan sa isang kanto sa Maynila. Malayo sa karangyaan ng Distrito Maharlika. Ang amoy ng bagong lutong kape at pandesal ay simple at pamilyar. Ito ay isang lugar na walang pinipili. Isang lugar kung saan lahat ay pantay-pantay. Nauna kaming dumating ni Inay. Pagkalipas ng ilang minuto, isang babae ang pumasok. Kung hindi ko lang kilala, hindi ko siya mapapansin. Wala na ang Clarice Alcantara na store manager. Wala na ang hapit na damit, ang matalim na tingin, ang taas noong tindig. Ang babaeng nasa harap namin ngayon ay nakasuot lang ng simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang. Sa kanyang mga mata, wala na ang pangmamaliit, kundi isang malalim na pagod at hiya. Nang makita niya kami, natigilan siya. Tila gusto na lang tumakbo palabas. Ngunit huminga siya nang malalim at dahan-dahang lumapit sa aming mesa. Ma'am Hiraya, Ma'am Diwa. Bati niya, ang boses ay halos pabulungi. Hindi siya makatingin ng diretso sa aming mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang luma niyang bag. Umupo ka, Clarice. Sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, walang emosyon. Umupo siya sa silyang nasa tapat namin. Sa loob ng 1 minuto, walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng mga kutsara at tinidor mula sa ibang mesa ang maririnig. Siya ang unang bumasag sa katahimikan. Wala po akong ibang sasabihin kundi patawad. Simula niya, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Lalo na po sa inyo, Ma'am Diwa. Ang mga sinabi ko, ang ginawa ko, walang kapatawaran. Araw-araw, gabi-gabi, binabangungot po ako ng mga tingin ninyo ng araw na yon. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang magpatuloy. Napanood ko po sa balita ang lahat. Sabi niya, ang boses ay basag na. Ang ginawa ni Sir Gabriel, kasama ako doon. Tinawagan niya ako pagkatapos niyo akong tanggalin sa trabaho. Desperado po ako. Walang pera. Kaya nang alukin niya ako ng malaking halaga, para lang sabihin kung kailan ninyo balak bumili ng damit, pumayag po ako. Patawad. Huminga siya ng malalim. Tila nag-iipon ng lakas para sa huling sasabihin. Pero hindi po yun ang pinakamalaking kasalanan ko. Pag-amin niya, at sa wakas, tumingin siya sa amin. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang totoo, galit ako ng araw na yon dahil sa inyo, Ma'am Diwa. Nakita ko ang sarili ko, nakita ko ang nanay ko. Galing din po kami sa hirap, ganoon din po kami manamit, at kinasusuklaman ko ang bahaging yon ng buhay ko. Ang sakit na naramdaman ko sa pangmamaliit ng ibang tao, ibinaling ko sa inyo. At iyon po ang kasalanang hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Ang kanyang pag-amin ay parang isang alon na humampas sa akin. Ang galit na natitira sa puso ko para sa kanya ay biglang humupa, napalitan ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Awa, pag-unawa. Bago pa ako makapagsalita, si Inay ang unang kumilos. Inabot niya ang kamay ni Clarice sa ibabaw ng mesa at marahan itong pinisil. Nagulat si Clarice. Tumingin siya kay Inay, puno ng hindi paniniwala. Ang galit, sabi ni Inay sa kanyang mahinahon at simpleng boses, ay parang isang lason na iniinom mo, umaasang mamamatay ang ibang tao. Matagal na kitang pinatawad, Iha. Ang kailangan mo ngayon ay patawarin ang sarili mo. Ang mga salita ni Inay ang tuluyang nagpaguho sa natitirang depensa ni Clarice. Humagulgol siya, hindi na nahihiya sa mga taong nakatingin. Tinitigan ko si Clarice, isang babaeng biktima rin ng isang malupit na mundo. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Isang desisyon
na hindi galing sa CEO ng Sinagdiwa Tech, kundi sa anak ni Diwa Rosario. "Clarice," sabi ko. Huminto siya sa pag-iyak at tumingin sa akin. "Tumayo ka." Nalilito man. Sumunod siya. Tumayo rin ako. "Ang paghingi ng tawad ay isang bagay," sabi ko. "Ang pagbabago ay iba. Bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon." Pero ma'am, wala na po akong trabaho. Nasa blacklist na po ako ng buong industriya. "Hindi kita bibigyan ng trabaho," sabi ko. "Bibigyan kita ng mas maganda. Akuin ko ang lahat ng gastos para makabalik ka sa pag-aaral. Tapusin mo ang kursong gusto mo. Magsimula ka ng bagong buhay." Natulala siya. Maging si inay ay nagulat sa sinabi ko. "Pero," dagdag ko, "may isang kondisyon. Habang nag-aaral ka, sa mga libreng araw mo, magboboluntaryo ka sa isang foundation na tumutulong sa mga single mothers na tulad ng nanay ko. Iyon ang magiging kabayaran mo, hindi sa akin, kundi sa mga taong nasaktan mo." Hindi makapaniwala si Clarice. Yumuko siya, hindi para sa kahihiyan, kundi sa pasasalamat. "Salamat po, Ma'am Hiraya. Salamat po." Paulit-ulit niyang sinabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Pagkaalis ni Clarice, naiwan kami ni inay sa kapihan. Tahimik naming inubos ang aming kape. Ang bigat na matagal ko ng pasan-pasan ay tila naglaho. Tumingin ako sa aking ina, na nakangiti habang nakatingin sa akin. Isang ngiting puno ng pagmamalaki. "Nay," tanong ko, isang tanong na mas malalim pa kaysa sa lahat ng nangyari. "Masaya po ba kayo?" Hinawakan niya ang aking kamay. Tumingin siya sa aking mga mata at sa kanyang tingin, nakita ko ang lahat ng pagmamahal sa buong mundo. "Sobra, anak. Sobra." Ilang buwan na ang lumipas. Ang ingay ng iskandalo ay matagal nang humupa. Ang pangalan ni Gabriel Reyes ay naging isang paalala na lang, isang multo mula sa nakaraan. Ang Sinagdiwa Tech, sa ilalim ng proyektong formal nang ipinangalan sa aking ina, ay umarangkada na tila isang barkong hindi kayang tibagin ng anumang unos. Naging mas matagumpay kami, mas kinilala. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa stock market o sa mga headline ng balita. Nangyari ito sa loob ng mga pader ng aking kumpanya at sa loob ng aking puso. Ang dating malamig at walang awang reyna ng teknolohiya ay natutong mamuno ng may puso. Nagpatupad ako ng mga bagong polisiya, mas magandang benepisyo para sa mga empleyado, mental health breaks, at isang patakarang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga nagkakamali. Ang Sinagdiwa Tech ay hindi na lang isang makina ng pera. Naging isa na itong komunidad. At ngayong araw, ang pagbabagong yon ay magkakaroon ng formal na mukha. Nakatayo ako sa entablado ng isang function hall, ngunit hindi ito para sa isang product launch. Ang mga bisita ay hindi mga bilyonaryong investor, kundi mga ordinaryong babae, mga inang mag-isang itinataguyod ang kanilang mga anak. Sila ang mga unang benepisyaryo ng aming bagong pundasyon. "Magandang hapon po sa inyong lahat." Simula ko. Ngayong araw, hindi po teknolohiya ang ilulunsad namin, kundi pag-asa. Sa araw na ito, opisyal nang binubuksan ng Diwa Foundation, isang pundasyong nakatuon sa pagtulong sa mga single mothers na bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng edukasyon at pangkabuhayan. Nagpatuloy ang palakpakan. Sa isang sulok ng aking mata, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Clarice. Hindi na siya nakasuot ng uniforme, kundi isang simpleng t-shirt ng foundation. Abala siya sa pag-aasikaso sa mga bata. At sa kanyang mukha, may isang ngangiti, isang ngangiting totoo at puno ng kasiyahan. Hindi na siya isang anino ng nakaraan, kundi isang simbolo ng pagbabago. Ang pundasyong ito, pagpapatuloy ko, ay ipinangalan sa pinakamahalagang tao sa buhay ko,
ang aking ilaw, ang aking inspirasyon, ang aking ina. At bilang honorary chairwoman ng Diwa Foundation, hayaan ninyong tawagin ko sa entablado ang aking nanay, Diwa Rosario. Muling dumagundong ang palakpakan habang inaalalayan ko si inay paakyat sa entablado. Nakasuot siya ng simpleng bestida, hindi ang mamahaling damit mula sa La Perla. Ito ang pinili niya. Ito ang gusto niya. Kinuha niya ang mikropono, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Naku, pasensya na po kayo, sabi niya, at ang buong hall ay natawa sa kanyang pagiging simple. Hindi po ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Isa lang po akong simpleng ina. Ang tanging alam ko lang pong gawin ay ang magluto ng masarap na lugaw at mahalin ang aking anak. Muli, nagtawanan ng mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng paghanga. Hindi ko po alam ang mga salitang foundation o corporate social responsibility. Pagpapatuloy niya, pero alam ko po kung ano ang pakiramdam ng mag-alala kung may ipapakain ka ba sa anak mo bukas. Alam ko po ang pakiramdam na mangarap na sana kahit sa isang araw lang ay hindi mo kailangang mamroblema. At ang pundasyong ito, sabi ng anak ko, ay para doon. Para tulungan tayong mga ina na bigyan ng lakas ang ating mga pakpak para mailipad natin ng mataas ang ating mga anak. Salamat po. Maikli. Simple, pero tumagos sa puso ng lahat. Habang niyayakap ko siya, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Kinagabihan, pagkatapos ng matagumpay na launch, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang malaking international conglomerate. Isang offer na halos hindi ka panipaniwala. Bibili nila ang Sinag Diwa Tech sa halagang triple ng market value nito. Dati, ito ang pangarap ko, ang maibenta ang kumpanya sa pinakamataas na halaga. Ngunit iba na ngayon. Thank you for the very generous offer, Mr. Chen, sabi ko sa telepono. But Sinag Diwa Tech is not for sale. But Miss Montenegro, this is a multi-billion-dollar offer. Gitnang kausap ko. I understand. Sagot ko ng mahinahon. But you're not just buying a company. You're buying its name. And its name is my mother's spirit. And my mother's spirit, its soul, is not for sale. Ibinaba ko ang tawag at nakaramdam ako ng isang gaan na hindi ko pa naramdaman noon. Dinala ko si inay sa lugar na pinakapaborito niya, sa dalampasigan. Habang papalubog ang araw, naglakad kami ng walang sapin sa paa sa basang buhangin. Ang kulay kahel na langit ay sumasalamin sa payapang dagat. Nakatayo kami roon, pinapanood ang paglubog ng araw. Walang nagsasalita, hindi na kailangan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng pag-unawa, ng pagmamahal, ng lahat ng pinagdaanan namin. Naramdaman ko ang pagod sa buong araw, kaya isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat, tulad noong bata pa ako. Ito pala yun, Nay! Bulong ko. Ang kapayapaan. Hinaplos niya ang aking buhok. Naramdaman ko ang kanyang pagngiti. Tumingin siya sa papalubog na araw. Pagkatapos ay sa akin. Ito anak, sabi niya sa kanyang mahinahon at puno ng karunungang boses. Ito ang tunay na yaman, hindi ang damit, hindi ang pera. Tayo. September 15, 2025. Gabi na. Tahimik na ang buong bahay. Nakaupo ako sa aking desk. At sa aking harapan, naroon ang tropeyo na napanalunan ko ilang buwan na ang nakalipas. Dati, ang tropeyong ito ay simbolo ng aking lakas. Ngayon, nakikita ko ito bilang simbolo ng aking kahinaan. Ito ang nag-trigger sa gabi kung kailan gumuho ang mundo ko. Ang gabing nalaman kong ang pag-ibig na inakala kong akin ay isang malaking kasinungalingan. Sa loob ng maraming araw, tinanong ko ang sarili ko, paano ako naging ganito katanga? Paano ko hindi nakita? Ako, si Hiraya Montenegro,
na kayang basahin ang market trends at humanap ng butas sa pinakakomplikadong business plan, ay hindi nabasa ang kasinungalingan sa mga mata ng taong pinakamalapit sa akin. Ang sagot ay simple, dahil mas pinili kong huwag tumingin. Mas pinili kong pakinggan ang gusto kong marinig, kaysa sa katotohanang ibinubulong na sa akin ng kutob ng aking ina. Si nanay, siya ang sumagip sa akin, hindi sa pamamagitan ng pag-validate sa aking galit o pagsasabing, I told you so. Sinagip niya ako sa paraang siya lang ang nakakaalam, sa pamamagitan ng isang mangkok ng lugaw, sa pamamagitan ng isang kwento tungkol sa isang bisikletang kulay rosas, sa pamamagitan ng isang yakap na nagsasabing, kahit anong mangyari, nandito ako. Ibinagsak ako ng isang lalaki. Itinayo akong muli ng aking ina. At sa proseso, itinuro niya sa akin kung ano ang tunay na lakas. Hindi ito ang kakayahang bumili ng isang buong kumpanya, kundi ang kakayahang magpatawad. Hindi ito ang kakayahang magparusa, kundi ang kakayahang umunawa. Hindi na ako ang reyna na nakaupo sa isang tronong yari sa pera at kapangyarihan. Isa na lang akong anak. At iyon, higit pa sa kahit anong parangal, ang aking pinakadakilang tagumpay. Mahal kong Hiraya, isinusulat ko ito hindi para ibigay sa'yo, kundi para lang may mapaglagyan ang lahat ng nasa puso ko. Nakita kitang natutulog kanina. Ang himbing ng tulog mo, parang isang anghel. Nawala ang CEO, nawala ang reyna. Ang nakita ko lang ay ang munting Hiraya ko, na dati kinakarga ko lang sa aking mga braso. Alam kong nasaktan ka ng sobra. At bilang isang ina, ang sakit na nararamdaman mo ay doble ang kirot sa puso ko. Kung kaya ko lang sanang kunin ang lahat ng sakit at ako na lang ang masaktan, ginawa ko na. Pero hindi ganoon ang buhay. Minsan, kailangan nating masugatan para matuto. Kailangan nating madapa para malaman kung paano bumangon ng mas matatag. Ang pinagdaanan mo, hindi ito isang sumpa. Isa itong aral. Isang napakasakit na aral, pero isang aral na humulma sa'yo para maging mas mabuting tao. Huwag mong isipin kahit kailan na nagkulang ka. Ang kasalanan ay hindi sa'yo. Ang tanging kasalanan mo lang ay ang magmahal ng buong buo. At iyan, anak, ay hindi isang kahinaan. Iyan ay isang biyaya. Proud na proud ako sa'yo. Hindi dahil sa tropeo, hindi dahil sa kumpanya. Proud ako dahil sa kabila ng lahat, pinili mong magpatawad, pinili mong maging mabuti, pinili mong maging katulad ng pangalan mo. Isang magandang bunga ng lahat ng pag-asa. Huwag kang mag-alala. Palagi lang akong nasa likod mo, ang iyong haligi, ang iyong diwa. Nagmamahal, nanay, hindi ako makatulog. Bumaba ako para uminom ng tubig nang mapansin ko ang isang ilaw na nagmumula sa maliit na lamesa ni inay sa sala. Doon, sa ibabaw ng kanyang lumang aklat ng mga resipe, ay may isang nakatuping papel. Ang sulat niya. Hindi ko sinasadya, pero tila may sariling isip ang aking mga kamay. Kinuha ko ito, binuksan, at binasa. Habang binabasa ko ang bawat salita, ang mga luhang hindi ko inilabas para kay Gabriel ay ngayon, malayang dumaloy para sa aking ina. Bawat salita ay isang yakap, bawat pangungusap ay isang paghilom. Dahan-dahan akong naglakad, pabalik sa kanyang silid. Bukas ng bahagya ang pinto. Nakita ko siyang natutulog, ang kanyang mukha ay payapa. Ang babaeng ito, na ang tanging sandata ay pagmamahal, ang nagpabagsak sa lahat ng aking demonyo. Lumapit ako sa kanya, maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Inilapag ko ang sulat sa kanyang mesa sa tabi ng kama. Yumuko ako at marahan siyang hinalikan sa noo. Mahal na mahal po kita, Nay. Bulong ko sa hangin. Pagtalikod ko, isang bagay ang nahuli ng aking pansin. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagtulog, isang napakaliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni inay. Hindi ko alam kung narinig niya ba ang aking bulong
O kung sa panaginip niya ay masaya lang siya. Pero hindi na yun mahalaga. Dahil sa ngiting iyon, nakita ko ang lahat. Ang kapayapaan, ang tahanan. Isang huling luha ng pasasalamat ang pumatak mula sa aking mata. Pinunasan ko ito hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa purong pagmamahal. Dahan-dahan akong lumabas ng silid at isinara ang pinto. Iniwan siya sa kanyang payapang panaginip. Ang laban ay tapos na at kami, sa wakas, ay panalo na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at ng kanyang pinakamamahal na inang si Diwa. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat sa inyong paglalakbay kasama namin mula sa simula hanggang sa wakas. Sa bawat kabanata na aking isinulat, naramdaman ko po ang bigat ng bawat luha at ang gaan ng bawat ngiti ng ating mga bida. Para sa akin, hindi lamang ito isang kwento. Isa itong paalala sa sakripisyo at walang kapantay na pagmamahal na kayang ibigay ng isang ina. Naway sa pagtatapos ng ating paglalakbay, baunin po natin ang mga aral na iniwan nito, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa anumang halaga, kundi sa pagmamahal na ating ibinibigay at tinatanggap. Na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit, kundi para sa sarili nating kapayapaan. At higit sa lahat, na ang ilaw ng isang ina ang pinakamatibay na gabay sa pinakamadilim man na landas. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong tinig. Ano po ang inyong naramdaman? Anong aral ang pinakanagmarka sa inyong puso? Ibahagi niyo po sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay. Ako po ang inyong tagapagsalaysay. Laging nagpapasalamat sa inyong pakikinig.